kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury sapagkat pinanumpaan po yung mismong certificate of candidacy. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen, wala rin po requirement na gano'n, o kaya isasubmit mo yung iyong voter's ID o voter certification, wala pong gano'n. Ipipresume ng COMELEC, sabi ng batas, na yung deklarasyon mo lahat ay tama until may mag-file ng disqualification o cancellation ng iyong candidacy na isang registered voter. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pinafile na certificates of candidacy. Basta po kompleto ang lahat ng items doon, walang blanco, tatanggapin po namin yan. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpapile po ng disqualification. So again, hindi po namin kilala ang lahat ng kandidato sa buong Pilipinas. Kung kalahating milyon po yan, hindi naman namin alam na hindi pala sa Pilipino. Hindi namin alam na siya pala ay hindi of age. Dapat po may magpa-file na disqualification. Sa kalagayan po na naturang personalidad, sa verification po namin, wala pong nag-file ng disqualification sa kanya bilang isang kandidato. In fact, nung nagparehistro siya noong April ng 2021 bilang botante, wala pong ni isang nag-oppose sa kanyang application for registration kung kaya ito ay na-approve ng Election Registration Board.